Okay, so tapos na ang kampanya ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup. Dahil na rin sa kanilang pagkatalo laban sa Australia sa quarterfinals nitong torneo na ito sa Jeddah, Saudi Arabia. Final score 84-60. Convincing win para sa Boomers. Aabante sila sa semifinals habang ang Gilas ay uuwi na matapos ang isang roller coaster campaign sa FIBA Asia Cup. Simula pa lang talagang dinomina na ng Australia itong Gilas dahil na rin sa kanilang 3-point shooting. They made 7 3-pointers sa first quarter. Natapos sila sa game na 11 ang kanilang na-shoot. Pero yung 7 na ginawa nila sa first quarter, ang laking dagok nun sa Gilas. Parang talagang halos di makamintis itong Australia. At dahil na rin sa pace dun sa takbo na kanilang opensa na napakabilis, hirap makarespan ng Gilas sa kanilang depensa. At dahil doon 13 for start led by Jalen Galloway na eventually nagtapos ng 15 points. Nag-lead ng 13-4 ang Australia, umabot pa ng 24-8 bago natapos sa first quarter na sa score na 29-12. At sakit din sa ulo ni Coach Tim Cone at ng Gilas itong guard ng Australia na si Owen Paxwell, 15 points, 4 rebounds, 3 assists. At lalo na si Saber Cooks, yung kanyang activity on both ends, 10 points, 7 rebounds, 2 assists. Para sa Australia, Jack McBay, 12 points, 4 rebounds, 2 assists, and 1 steal. Isa rin sa mga key players ng Australia sa panalo na to. Talagang ito na sinasabi natin kagabi, kahit sino ipadala ng Australia sa ganitong level, sa FIBA Asia level, talagang favorite sila na manalo. We were hoping na yung Gilas yung kanilang yung momentum na nakuha nila doon sa overtime win sa Saudi Arabia last Tuesday, madala sana dito sa game na to. Kaso yun nga, simula sa pool pa lang wala na silang sagot doon sa pinakita ng Australia. At Gilas was down by 26 at 1 point. Ang pinaka-consistent lang siyempre si KQ, 17 points, 4 rebounds, 5 3-pointers. Dwight Ramos, bagamat yung shooting niya off, 7 of 22, pero mayroon sa 15.7 rebounds, 2 assists sa game na to. AJ Edu, 8 points, 8 rebounds, 3 assists. Justin Brownlee, talagang na-check siya dito sa game na to. There's no doubt na yung strategy ng Australia talagang i-check to si Justin Brownlee. Only 7 shots for Justin Brownlee, 10 points, 3 made field goals sa game na to. So ayun, dahil dyan tapos na ang kampanya ng Gilas. Sabi nga natin, roller coaster. Nagsimula sa 2 talo laban sa New Zealand or Chinese Taipei muna, then New Zealand. Tapos yung kalaban natin Iraq, talagang kailangan makabawi mula dun sa slow start para makuha yung panalo. Then tong Saudi Arabia, magandang start, nakabol yung Saudi. Siyempre alam natin nangyari nung end of regulation na talo na, nanalo pa ang Gilas bago na tapos dito sa 24-point defeat at the hands of Australia. Throughout the tournament, talagang yung slow starts tsaka yung difficulty nila na depensahan yung 3-point shot, talagang yun yung naging storya ng Gilas dito sa tournament na to. Siguro yan ang mga bagay na kailangan i-address Team Cone for the next 3 months bago bumalik sa action ng ating national team. Ang susunod ang World Cup qualifiers, kung saan kagrupo ulit ng Gilas ang New Zealand, tapos makakalaban din nila ang Australia and yung Guam na led by Jericho Cruz.
siguro kung may positives tayong pwedeng kunin, syempre yung pinakita ni Kevin Kiambao dito sa tournament na to, actually lahat nung games sa double figure siya, I believe lahat puro 17 points yun, including yung sa Saudi Arabia, tsaka tong sa Australia. And actually tama nga, all 3 games na sa double figure si Kevin Kiambao 17 points. He averaged 12 points on 55% pa yung field goal shooting ni Kevin Kiambao. 12 of 27 from 3-point range, 11 rebounds. 2.2 rebounds and 1.6 assists. Tulad ng sinasabi natin, tingin ko na-earn na KQ yung kanyang spot sa rotation ni Coach Tim Cone. Ang laking bagay ito for Kevin Kiambao in terms of confidence going to the next tournaments ng Gilas Pilipinas. But yun nga, may dapat i-address yung Gilas in terms of yung sa depensa nila. Si Tim Cone, alam natin, ang identity niya triangle, pero ang laking bagay sa kanya yung kailangan maganda depensa ng mga teams niya. And in this tournament, talagang inconsistent at kailangan i-address to if Gilas wants to qualify again for the World Cup. May 2 years pa para ma-solve ng Gilas ito. And tingin natin, si Coach Tim Cone, alam natin napakaliit ng pool niya. Nag-try siya mag-add ng konti para dito sa Asia Cup. RJ Barrientos, Toy Rosario, siyempre si Red Sabando and Saber Lucero. Pero nag-stick siya dun sa pinagkatiwalaan ng 12 dito sa Asia Cup. And then, siguro i-address pa natin dito as the tournament is over, yung health ng ibang players. Siyempre, nalagas na yung Gilas by this time. 10 na lang sila. CJ Perez, Calvin Optana, out with ankle injuries. Yung kay Optana, semifinals pa ng PBA Philippine Cup. Iniinda na to. Of course, Junmar Pardo, may calf injury since then, nung playoffs. May mga moments si Junmar na maganda pinakita. Siyempre, may mga moments siya na talagang napakamot yung mga fans ng Gilas. But for now, magandang opportunity to for Junmar to finally rest. Also, Calvin Optana and CJ Perez bago bumalik ang PBA season sa October, and then yung mga windows sa FIBA World Cup qualifiers. So, yun lang po ang ating thoughts dito sa pagtatapos ng kampanya ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup. At another 3 months bago ulit natin masaksiyan ang ating national team. Hopefully with Kai Sotto around. Expectation October, baka okay na si Kai Sotto in time dun sa B-League season niya sa Japan. And kung yun ang timetable niya na makabalik, baka available na siya para sa Gilas sa first window, at least sa first window ng FIBA World Cup qualifiers. So yun po, dito tayo tatapos sa ating mga reaction natin sa FIBA Asia Cup. At maraming salamat po sa mga tumutok, sa mga nakinig dito sa ating mga kuro-kuro since the start of the tournament. Until then, thank you and see you next time.